Ang araw ay sumisikat pa rin sa abot tanaw at kasama nito ang paanyaya sa isang bagong simula. Sa sandaling ito ng katahimikan, bago sakupin ng mga tunog ng mundo ang ating panahon, tinawag tayo na huminto at alalahanin kung sino ang Panginoon na umalalay sa atin. Ang awit 118 ay nagdadala sa atin ng isang makapangyarihang deklarasyon. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magalak dito. Ito ay hindi lamang isang patula na parirala. Ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya, isang sadyang pagpili na makita ang araw na ito bilang isang banal na regalo, anuman ang mga pangyayari. At iyan ay kung paano natin sinisimulan ang panalangin ito. Kinikilala na walang nangyayaring lampas sa kontrol ng Diyos. At ang bawat hininga ay isang pagkakataon upang mas mapalapit sa lumikha. Panginoon, ngayong umaga, nagpapasalamat ako sa kaloob ng buhay. Salamat dahil kahit nakahapon ay isang araw ng pakikibaka, ngayon ay tumatanggap ako ng bagong pagkakataon upang magsimulang muli. Turuan mo akong makita ang iyong kamay sa bawat detalye kahit sa mga sandaling hindi ko maintindihan. Inilalagay ko sa harap mo ang aking mga alalahanin, ang aking mga gawain, ang aking mga relasyon at ang aking mga damdamin. Naway gabayan mo ang bawat hakbang ko ngayon. Ito ang oras upang alisin ang ating sarili sa pagmamadali, pagkabalisa, at mga inaasahan ng tao at punan ng ating sarili ng presensya ng Diyos. Inaanyayahan niya tayong magpahinga sa kanyang katapatan. Ipinaalaala niya sa atin na ang tunay na kagalakan ay hindi nagmumula sa mabuting balita o paborableng mga kalagayan, kundi sa pagkaalam na tayo ang nasa sentro ng kaniyang kalooban. Ngayon, kahit na ang mga ulap ng kawalan ng katiyakan ay nagsisikap na magdilim sa langit ng ating kaluluwa, pipiliin nating tumingin sa Panginoon na gumawa ng araw na ito at ipahayag na magkakaroon ng pag-asa, na magkakaroon ng tagumpay, na magkakaroon ng kagalakan. Naway madama ng bawat taong nagdarasal na kasama ko ngayon ang kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa ay sumalakay sa kanilang mga puso. Panginoon, kalmahin mo ang naliligalig na mga pag-iisip. Ibalik mo ang espiritu ng mga napapagod. Ito ang araw na napagpasyahan mong ipaalala sa amin na may mga pangako pang dapat tuparin. Sa makatuwid, nagpasya kaming bumangon ng may pasasalamat at kumpiyansa na nagdedeklara na ito ay isang araw ng pagtagumpayan, ng mga sagot at ng mga bagong karanasan kasama ka. Habang binubulay-bulay natin ang awit 118, makikita natin ang salmista na umuulit ng ilang beses, "Magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nananatili magpakailanman." Kapansin-pansin kung paano naging halos refrain ang pariralang ito, na parabang gustong iukit ng salmista sa puso ng bawat tagapakinig ang paalala na ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Ang pag-ibig na ito ang siyang nagpapanatili sa atin kapag tayo ay nabigo, ang nag-aangat sa atin kapag tayo ay nahulog, ang nagpapalakas sa atin kapag naramdaman nating wala na tayong lakas para magpatuloy. Panginoon, sa sandaling ito, isinusuko ko sa iyo ang lahat ng kung ano ako at lahat ng mayroon ako. Kung mayroong anumang bagay sa akin na hindi nakalulugod sa iyo, dalisayin mo ako. Kung may mga bukas na sugat sa aking kaluluwa, halika at pagalingin mo sila ng iyong balsamo. Naway hubugin ang aking puso ngayon upang tumugon sa iyong pag-ibig ng may pagsunod at debosyon. Hindi ko nais na dumaan sa araw na ito ng may kaguluhan, ngunit nais kong makita ang mga palatandaan ng iyong presensya sa bawat detalye. Ipinaalala din sa atin ng awit 118 na ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay naging pangunahing batong panulok. Ito ay tumutukoy sa pagbabago ng Diyos sa tila na wala. Ngayon, Panginoon, nais kong ipahayag na ang lahat ng tinanggihan sa aking buhay ay maibabalik sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan.
Naway maging patotoo sa iyong kaluwalhatian ang mga lugar kung saan ako nadama na itinapon. At bago tayo tumuloy sa susunod na bahagi ng panalangin ito, nais kong makipag-usap sa inyo na sumusunod sa akin. Bahagi kayo ng komunidad ng pananampalatayang ito na lumalago araw-araw. Kung nakipag-usap sa iyo ang panalangin ito, siguraduhing sabihin sa amin sa mga komento kung ano ang naihatid ng awit na ito sa iyong puso. Ibahagi ang iyong kahilingan sa panalangin. Ako at marami pang iba ang mananalangin kasama mo. At kung sa tingin mo ang mensaheng ito ay nakakaantig sa iyong buhay, mag-subscribe sa channel ngayon upang patuloy na makatanggap ng mga panalangin at mga salita na magpapatibay sa iyong pananampalataya araw-araw. Ang iyong presensya dito ay mahalaga at gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Habang nagbubulay-bulay tayo ng mas malalim sa awit 118, makikita natin ang mga pahayag ng pagtitiwala na parang mga angkla para sa puso. Ang sabi ng salmista, "Sa aking kagipitan ay dumaing ako sa Panginoon at sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa isang ligtas na dako. Ang Panginoon ay sumasa akin, hindi ako matatakot." Ano ang magagawa ng tao sa akin? Ang mga salitang ito ay umaalingaw-ngaw bilang paalala na kahit sa gitna ng kaguluhan, may Diyos na dumirinig, sumasagot at nag-aangat sa atin. Ngayon ang araw na ginawa ng Panginoon at kahit na nasa harapan pa rin natin ang mga paghihirap, maaari nating piliin na huwag mamuhay sa takot. Maaari nating piliin na harapin ang bawat hamon nang may katiyakang nasa tabi natin ang Panginoon. Panginoon, sa sandaling ito ay inihaharap ko sa iyo ang lahat ng mga sitwasyon na nagdudulot sa akin ng pagkabalisa. May mga araw na ang puso ko ay bumibigat. Kapag ang mga pangyayari ay sumusubok na magpabigat sa akin, kapag ang pag-asa ay tila malayo, ngunit inaanyayahan ako ng iyong salita na tumingin ng higit pa sa nakikita ko at nagtitiwala na ikaw ay nasa trabaho, kahit na hindi ko ito napagtanto. Ngayon, pinili kong isuko sa iyo ang mga laban na hindi ko kayang ipanalo mag-isa. Pinipili kong ipahayag na ikaw ang aking lakas at aking awit, na ikaw ang nagbibigay sa akin ng tagumpay. Mahal na Ama, ilang beses ko nang nasumpungan ang aking sarili na sinusubukang gawin ang mga bagay sa aking sariling mga kamay. Naghahanap ng mga solusyon ng tao. Nag-iipon ng mga alalahanin na nagpapanatili sa akin ng gising sa gabi. Ngunit ngayon pinili kong magpahinga sa iyong pangangalaga. Ang awit 118 ay nagpapaalala sa atin na ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawa ng magiting na gawain, na ang Panginoon ang gumiba ng mga pader, na ang Panginoon ang nagbubukas ng mga pinto. Kaya naman, pinili kong magtiwala na ang mga pintuan na kailangang buksan ngayon ay magbubukas sa tamang oras. Pinipili kong maniwala na ang mga sitwasyong tila imposible ay mababago ng iyong biyaya. Naway maging araw na ito ng kaginhawahan para sa mga puso ng mga nagdadala ng mabibigat na pasanin. Panginoon, palayain mo kami sa mga pag-iisip ng pagkatalo at mga tinig ng akusasyon. Naway maglakad kami ng magaan, batid na kami ay napatawad na, batid na kami ay may kinabukasan na inihanda mo. Bigyan mo kami ng pag-unawa upang madama ang iyong mga palatandaan, lakas ng loob na sumunod kapag itinuro mo sa amin at katahimikan na maghintay kapag hiniling mo sa amin na magpahinga. Turuan mo kaming mamuhay sa araw na ito sa paraang nagpaparangal sa iyong pangalan. At kung ang isang nagdarasal na kasama ko ngayon ay nakaharap sa isang madilim na lambak, naway ito na ang umaga kung kailan ang liwanag ng iyong presensya ay lumusob sa bawat sulok ng kadilimang iyon. Hipuin ang puso ng mga nagdadalamhati, aliwin ng mga nagdadalamhati, panibagong pag-asa ang mga pagod na sa paghihintay. Tulungan kaming tandaan na ang araw na ito ay isang regalo at na anuman ang aming hinarap,
may dahilan pa rin upang magpasalamat. May dahilan pa para magpuri. Ang pasasalamat ang susi na nagbubukas ng ating mga mata upang makita ang kabutihan ng Diyos kahit sa pinakamaliit na bagay. Ang awit 118 ay isang salmo ng papuri at pasasalamat. Itinuturo nito sa atin na kahit pagkatapos ng mga malalaking laban, kahit na matapos ang mga araw ng pagdurusa, may awit ng tagumpay na aawitin. Ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo'y magalak at magalak dito. Ang parira lang ito ay hindi lamang para sa mga araw ng halatang kagalakan. Ito ay para sa mga araw na kailangan nating piliin na magalak sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay para kapag ang ating mga puso ay kailangang ipaalala na ang Diyos ay nananatili sa trono, patuloy na mabuti, patuloy na tapat. Panginoon, ngayon nais kong pasalamatan ka sa simpleng katotohanan ng pagiging buhay, ng kakayahang huminga, ng pagkakaroon ng pagkakataong magsimulang muli. Salamat sa pamilyang binigay mo sa akin, sa mga kaibigang nakapaligid sa akin, sa mga taong tumatawid sa aking landas. Salamat sa mga hamon na nagtuturo sa akin, para sa mga pakikibaka na nagpapalakas sa akin, para sa mga pagsubok na nag-akay sa akin upang hanapin ang iyong presensya ng mas malalim. Turuan mo akong mamuhay ng may pasasalamat kahit na ang mga bagay ay hindi tulad ng gusto ko. Naway hindi lamang kita purihin kapag maayos na ang lahat, kundi sambahin din kita sa gitna ng mga unos. Ama, naway maiayon ang aking buhay sa iyong layunin. Hindi ko nais na mabuhay lamang para sa aking sarili, ngunit nais kong maging isang sagot sa panalangin para sa iba. Buksan ang aking mga mata sa mga pangangailangan sa aking paligid. Bigyan mo ako ng awa sa mga nagdurusa. Turuan akong tumulong sa mga nangangailangan. Naway ang araw na ito ay mamarkahan ng mga aksyon na nagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Naway maging matamis ang aking mga salita. Naway magdulot ng kapayapaan ang aking mga kilos. Naway may pag-asa ang aking mga hakbang. At kung ikaw na sumusunod sa panalangin ito ay nararamdaman ang pangangailangan para sa pagkakahanay na ito sa Diyos, alam mong hindi ka nag-iisa. Bahagi kayo ng pamilya ng pananampalataya na sama-samang nagdarasal, sumusuporta sa isa't isa at nagdiriwang ng mga tagumpay ng isa't isa. Gamitin ang sandaling ito upang isulat sa mga komento kung ano ang nagising sa iyong puso ng awit 118. Ibahagi ang isang bagay na pinasasalamatan mo ngayon. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad ng panalangin na ito, i-click ang mag-subscribe ngayon. Ang iyong presensya dito ay nagdudulot sa amin ng kagalakan at nagpapalakas sa kilusang ito ng pananampalataya na kumakalat sa napakaraming tao. Ang channel na ito ay isang ligtas na lugar para sama-sama nating hanapin ang presensya ng Diyos. Panginoon, habang papalapit kami sa sandaling ito ng panalangin, hindi namin maiwasang tumingin sa aming paligid at makita ang mga pangangailangan ng mundong aming ginagalawan. Ngayon, higit kailanman, kailangan namin ng mga tagapamagitan na bumangon upang sumigaw para sa awa, katarungan at pagbabago. Sa makatuwid, ngayong umaga, inilalagay ko sa iyo ang buhay ng bawat taong nagdarasal kasama ko ngayon. Dalangin ko na maabot mo ang mga pusong nadurog, na pagalingin mo ang mga emosyonal na sugat ng mga tinanggihan, pinagtaksilan o iniwan. Na Panginoon, alam mo ang bawat pagpatak ng luha sa katahimikan, bawat sakit na nakatago sa likod ng isang ngiti, bawat pag-iisip na nagpapanatili sa isang tao na gising ngayong gabi. Bisitahin ang mga taong ito ngayon, banal na espiritu, at magdala ng kaginhawahan, magdala ng pag-asa. Ama, namamagitan ako para sa mga nakikipaglaban sa mga pisikal na karamdaman. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang manggagamot ng mga manggagamot, ang may kapangyarihang ibalik ang tila imposible.
Inilalagay ko sa iyo ang mga nakatanggap ng nakakapanghinayang mga diagnosis, ang mga naospital sa mga intensive care unit, ang mga naghihintay ng mga resulta ng pagsusulit ng may mabigat na puso. Naway hawakan ng iyong kamay ang bawat selula, bawat organ, bawat sistema ng katawan at magbigay ng buhay. Ipinapahayag ko sa pangalan ni Jesus na ang kalusugan ay maibabalik, na ang sakit ay maiibsan, na ang katawan ay lalakas. At kung mayroong isang tao na dumaranas ng emosyonal o mental na mga sakit tulad ng depression, pagkabalisa o panic disorder, Panginoon, naway mabalot ang kanilang isipan ng kapayapaang higit sa lahat ng pangunawa. Naway alisin ang pasanin at muling mamulaklak ang pag-asa. Panginoon, ipinagdarasal ko rin ang mga nahaharap sa mga krisis sa pamilya. May mga magkahiwalay na tahanan, mga pag-aasawa sa mga wasak, mga anak na nawalay sa kanilang mga magulang, mga kapatid na hindi nagsasalita sa loob ng maraming taon, ngunit ikaw ang Diyos ng pagkakasundo. Hawakan ang mga tahanan na ito ngayon, ibalik ang pag-uusap, palambutin ang matigas na puso at basagin ang pagmamataas na humahadlang sa pagpapatawad. Kung saan man may sigawan at pagtatalo, hayaang pumasok ang iyong kapayapaan. Kung saan may katahimikan at distansya, magkaroon ng pagkakasundo. Kung saan may mga luha ng kawalan ng pag-asa, magkaroon ng tawa ng kagalakan. Panginoon, bisitahin ang bawat tahanan na nangangailangan ng himala ngayon. Ama, namamagitan din ako para sa mga nahihirapan sa mga adiksyon at espiritual na mga bilangguan. Ang mga taong nakadarama ng mapanirang mga gawi, nakakalason na relasyon at damdamin ng pagkakasala at kahihiyan. Panginoon, Ikaw ang Diyos na pumuputol ng mga tanikala at nagbubukas ng mga pintuan ng kalayaan. Palayain ang mga buhay na ito ngayon, bunutin ang bawat pagkagumon, wasakin ang mga espiritual na muog na humahadlang sa pagunlad, at linisin ang kanilang mga puso nang hindi nagmumula sa iyo. Naway ang araw na ito ay maging simula ng isang bagong kwento, isang paglalakbay ng pagpapanumbalik at kabanalan. Inilalagay ko rin sa iyo ang mga nahaharap sa kahirapan sa pananalapi. Panginoon, may mga taong hindi alam kung paano sila magbabayad ng upa, kung paano sila bibili ng pagkain, kung paano nila aalagaan ang kanilang mga anak. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, ang nagbubukas ng mga pinto kung saan walang mga pintuan. Ibinuhos mo ang supernatural na probisyon, magpadala ng hindi inaasahang mga mapagkukunan, lumikha ng mga pagkakataon sa trabaho, ikonekta ang mga tamang tao upang magkaroon ng tugon at kaluwagan. At tulungan kaming magkaroon ng bukas palad na puso upang maging sagot sa panalangin sa buhay ng iba. Panginoon, hindi namin makakalimutang mamagitan para sa aming bayan. Alam mo ang mga kawalang katarungan, mga pagkakabahabahagi, mga krisis na kinakaharap natin. Itaas ang makatarungang mga pinuno ng integridad, mga taong may takot sa iyong pangalan at namamahala ng may karunungan. Dalhin ang kapayapaan kung saan may karahasan, pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa, katarungan kung saan may katiwalian. Pagpalain ang aming mga lungsod, pagpalain ang aming mga paaralan, protektahan ang aming mga anak at kabataan. Ibuhos ang muling pagkabuhay sa lupaing ito, pamumulaklak ang pananampalataya sa mga hindi malamang na lugar. Naway ang araw na ito ay maging isang milestone ng pagbabago para sa ating lipunan. Panginoon, nananalangin din ako para sa simbahan, para sa katawan ni Kristo na lumaganap sa buong mundo. Palakasin ang mga pastor, misyonero at espiritual na mga pinuno. I-renew ang mga pagod, suportahan ang mga nasa mahihirap na larangan, protektahan ang mga dumaranas ng pag-uusig. Naway patuloy na maipangaral ang iyong salita ng may kapangyarihan. Naway patuloy na maligtas ang mga buhay. Naway patuloy na umunlad ang iyong kaharian.
Gamitin mo kami bilang mga instrumento ng liwanag upang magdala ng pag-ibig kung saan may puot, kapayapaan kung saan may tunggalian, pag-asa kung saan may takot. At sa wakas, namamagitan ako para sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Mayroong libu-libong mga tao sa paligid namin na hindi pa nakarinig ng iyong pag-ibig, na hindi kailanman nakatagpo sa iyo. Panginoon, buksan mo ang kanilang espiritual na mga mata, hipuin ang kanilang mga puso, gamitin ang mga pangyayari upang iguhit ang bawat isa sa kanila. Naway kami ay maging mga buhay na saksi ng iyong ebanghelyo upang marami ang sumuko sa iyo. Panginoon, pagkatapos mamagitan para sa napakaraming iba pa, ako ay lumalapit sa iyo at nagtatanong, baguhin din ako. Hindi ko lang nais na humingi ng mga pagpapala, ngunit nais kong hubugin ng iyong mga kamay. Gusto kong umunlad sa espiritual, mature sa pananampalataya, at magkaroon ng karakter na sumasalamin kay Kristo sa lahat ng ginagawa ko. Panginoon, alisin mo sa akin ang lahat na hindi mo kinalulugdan. Linisin ang aking isip ng mga kaisipan ng pagkatalo. Linisin ang aking puso ng hinanakit at alisin ang bawat ugat ng kapaitan sa loob ko. Mapagmahal na Ama, turuan mo akong mamuhay ng matalino. Bigyan mo ako ng pag-unawa upang gumawa ng mga tamang desisyon, upang maiwasan ang pagkilos sa salpok, upang maiwasang magabayan lamang ng mga emosyon. Turuan mo akong marinig ang iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo, na sundin ang iyong direksyon kahit na tila mahirap. Baguhin mo ang aking espiritu, punuin mo ako ng iyong banal na espiritu upang magkaroon ako ng lakas na labanan ang tukso at ang pagtitiyaga upang manatiling matatag. Panginoon, bigyan mo ako ng mapagpakumbabang puso, isang pusong nakakaalam kung kailan ako mali, isang handang humingi ng kapatawaran, isang may kakayahang magpatawad. Hubugin mo ang aking pagkatao upang ako ay maging matiyaga sa mga pagsubok, magtiyaga sa kahirapan, magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Naway ang aking buhay ay maging isang bukas na liham na nagsasalita ng iyong pag-ibig. Ama, tulungan mo akong i-renew ang aking isip araw-araw sa pamamagitan ng iyong salita. Naway ang bawat talatang aking nabasa ay maging isang binhing nagbubunga sa aking puso. Naway hindi ko lamang marinig, ngunit gawin din ang aking natutunan. Bigyan mo ako ng gutom at uhaw sa katuwiran, isang pagnanais na hanapin ang iyong presensya araw-araw, at isang pagnanais na mamuhay ng isang buhay ng kabanalan. Lord, i-renew mo rin ang aking damdamin. Pagalingin mo ang mga lumang sugat, iayon mo ang aking damdamin sa iyong kalooban, turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo. Alisin ang takot sa hinaharap at palitan ito ng pagtitiwala sa iyong katapatan. Alisin ang pagkabalisa at itanim sa akin ang diwa ng kapayapaan. Alisin ang kalungkutan at itanim ang saya. Alisin ang panghihina ng loob at magtanim ng pag-asa. At naway ang pagbabagong ito ay hindi lamang panloob, ngunit nakikita rin. Naway makita ng iba ang iyong liwanag na nagniningning sa akin. Naway ang aking mga salita ay magdulot ng buhay. Naway ang aking mga kilos ay magbigay ng inspirasyon sa pananampalataya. Naway ang aking presensya ay magdala ng pag-asa. Naway maging ahente ako ng pagbabago saan man ako magpunta. Panginoon, alam ko na ang prosesong ito ay hindi kaagad. Nangangailangan ito ng disiplina, katatagan at pagtitiwala sa iyo. Kaya naman, humihingi ako sa iyo ng lakas upang magpatuloy kahit sa mahihirap na araw na huwag sumuko pagdating ng mga pagsubok. Ipaalala sa akin na ang bawat pakikibaka ay isang pagkakataon para sa pag-unlad, na ang bawat disyerto ay isang lugar ng pag-aaral, na ang bawat bagyo ay isang pagkakataon upang maranasan ang iyong kapangyarihan. At sa pagtatapos ng araw na ito, sa aking pagbabalik-tanaw, naway makita kong hindi na ako katulad noong nagsimula ako.
Naway gumawa ako ng isa pang hakbang patungo sa layunin na mayroon ka para sa akin. Naway maging mas matatag ang aking pananampalataya, mas maliwanag ang aking pag-asa at mas malalim ang aking pagmamahal. Panginoon, narating na namin ang katapusan ng panalangin ito, ngunit alam namin na hindi pa namin naabot ang katapusan ng nais mong matupad sa amin. Ang araw ay naghihintay pa rin sa amin, puno ng mga pagkakataon, hamon at pagtatagpo na inihanda mo. Kaya naman, ngayong umaga inilalagay ko ang aking sarili ng buo sa iyong mga kamay at inilalaan ang bawat detalye ng aking araw sa iyong pangangalaga. Naway ang panalangin ito ay hindi lamang mga salitang binibigkas sa hangin, ngunit naway ito ay maging isang pagbabago sa aking buhay. Ama, isinusuko ko sa iyo ang aking mga iniisip. Naway protektahan ang aking isipan ngayon mula sa mga kasinungalingan, akusasyon at pag-iisip ng pagkatalo. Nawa ang bawat ideya na dumaan sa aking puso ay salain ng iyong katotohanan. Tulungan akong malaman kung kailan sinusubukan ng kaaway na maghasik ng takot, pagdududa o kalituhan. Bigyan mo ako ng kalinawan ng pag-iisip, karunungan sa paggawa ng mga desisyon at katahimikan upang maiwasan ang mga mapusok na pagkilos. Naway gabayan ako ng iyong kapayapaan sa bawat pagpili ko. Ibinigay ko rin ang aking mga salita. Panginoon, naway ang lumalabas sa aking bibig ay magdulot ng buhay at hindi pagkawasak. Naway maging bukal ng lakas ng loob at hindi pamimintas. Naway gumaling ito kaysa masaktan. Tulungan mo akong magsalita ng may pagmamahal kahit na kailangan kong itama. Bigyan mo ako ng sensitivity na makinig ng higit kaysa magsalita. Umunawa bago ako tumugon. Aliwin ang mga nangangailangan at ipagdiwang ang mga tagumpay ng iba. Inilalaan ko ang aking mga aksyon sa iyo. Naway maging matatag ang aking mga hakbang at sa direksyon na iyong ninanais. Naway masalamin sa aking mga kilos ang iyong pagkatao. Naway ako ay maging tapat, matuwid at mahabagin. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na gawin ang tama kahit na mahirap. Kahit na mag-isa ako sa desisyong ito. Turuan mo akong maging isang tagapamayapa, isang taong gumagawa ng mga tulay at hindi mga pader, isang taong nagkakaisa at hindi naghihiwalay, isang taong nagkakalat ng pag-asa at hindi pesimismo. Panginoon, inilalagay ko ang aking damdamin sa iyo. Kontrolin ang aking puso, ang aking mga reaksyon, ang aking mga inaasahan. Naway hindi ako mabuhay na pinangungunahan ng takot o galit, kundi ng pag-ibig na nagmumula sa iyo. Turuan mo akong maging matiyaga sa pagkabigo, magtiwala kapag ang hinaharap ay tila hindi tiyak, upang mapanatili ang pananampalataya kahit na ang hangin ay salungat. Tulungan mo akong alalahanin na ito ang araw na ginawa mo at anuman ang mangyari, maaari kong piliin na magalak dahil alam kong nananatili ka sa trono. Inilalaan ko rin ang aking mga relasyon. Naway maging channel ako ng pagpapala para sa aking pamilya, aking mga kaibigan, aking mga katrabaho at lahat ng tumatawid sa aking landas ngayon. Tulungan akong makita ang iba sa pamamagitan ng iyong mga mata, na magkaroon ng habag sa mga nagdurusa, maging matiyaga sa mga nakakainis sa akin, maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan. Gamitin ang aking buhay bilang isang patutuo ng iyong pag-ibig. Panginoon, sa sandaling ito, inilalagay ko rin sa iyo ang aking mga pangarap at proyekto. Alam mo kung ano ang pinlano ko, kung ano ang nais kong makamit, kung ano ang hawak ko sa aking puso. Kung ang alinman sa mga panaginip na ito ay hindi nagmula sa iyo, ipakita ang mga ito sa akin at tulungan akong palayain. Ngunit kung sila ay inilagay mo, kumpirmahin sila, buksan ang mga pinto, maghanda ng mga mapagkukunan, ikonekta ang mga tamang tao.
Naway hindi ako tumakbo ng mas maaga sa iyong oras, ngunit hindi rin ako maparalisa ng takot. Gabayan mo ako sa balanse sa pagitan ng paghihintay at pagkilos. Ama, itinatalaga ko rin ang mga pakikibaka na hindi pa natatagumpayan. Inilalagay ko sa iyong paanan ang bawat espiritual na labanan, bawat lugar na nangangailangan ng pagpapalaya, bawat sitwasyon na tila imposible. Pinipili kong magtiwala na ikaw ang lumalaban para sa akin. Pinipili kong isuko ang kontrol sa iyo at magpahinga sa katotohanan na ang iyong mga pangako ay tapat. Hindi ko man nakikita ang sagot ngayon, naniniwala akong darating ito sa tamang panahon. Panginoon, nananalangin ako para sa proteksyon para sa araw na ito. Bantayan mo ang aking pagbabalik at pag-alis. Iligtas mo ako sa lahat ng kasamaan, sa mga aksidente, sa mga bitag, at sa mga taong may masamang hangarin. Ilagay ang iyong mga anghel sa paligid ko, takpan mo ako ng iyong dugo, at panatilihin akong ligtas sa ilalim ng iyong mga pakpak. Protektahan ng aking pamilya, ang aking mga kaibigan, at ang aking mga kapatid sa pananampalataya. Naway walang masamang mangibabaw laban sa atin. Naway walang huwad na sandata ang umunlad. Naway walang anumang sumpa na salita ang magkaroon ng anumang epekto. Ama, nananalangin ako para sa mga banal na pagkakataon ngayon. Buksan ang mga pintuan na hindi ko mabuksan ng mag-isa. Lumikha ng mga pagtatagpo na ikaw lamang ang makakapagplano. Bigyan ako ng pag-unawa upang makilala kung kailan mo ako itinuturo na magsalita tungkol sa iyo sa isang tao. Gamitin ang aking buhay upang maging liwanag sa landas ng mga nasa dilim. Gawin mo akong sagot sa panalangin ng isang tao. Sa sandaling ito, nais ko ring magpasalamat. Salamat sa oras na ito ng panalangin para sa pagkakataong ito na huminto at hanapin ang iyong presensya. Salamat dahil alam kong narinig ang bawat salita na walang kabuluhan na kumikilos ang Panginoon kahit hindi ko pa nakikita. Salamat dahil ang iyong biyaya ay umalalay sa akin, dahil ang iyong awa ay bago tuwing umaga, dahil ang iyong pag-ibig ay hindi natitinag. Panginoon, ipinapahayag ko na ito ang araw na ginawa mo. Pinipili kong magalak dito, kahit na hindi perpekto ang mga pangyayari, kahit na may mga hamon, kahit na may mga tanong na hindi nasasagot, pinipili kong sadyang mamuhay sa araw na ito. Sinasamantala ang bawat pagkakataong parangalan ka, umunlad sa espiritual at maging kapaki-pakinabang sa iyong kaharian. At sa iyo na nagdarasal kasama ko ngayon, gusto kong ipahayag sa iyong buhay na ito ay magiging ibang araw. Hindi ka nag-iisa. Ang Panginoon ay naglalakad sa tabi mo. Siya ang iyong kanlungan, ang iyong lakas, ang iyong walang hanggang tulong. Iangat ang iyong ulo, huminga ng malalim at maniwala. May bago na magsisimula ngayon. Ama, pagpalain ang bawat taong sumunod sa panalangin ito hanggang ngayon. Ibuhos mo ang kapayapaan kung saan may paghihirap, kagalakan kung saan may kalungkutan, pag-asa kung saan may panghihina ng loob. Naway ang panalangin ito ay maging tulad ng isang binhi na magbubunga sa buong araw. Naway ang bawat taong nakarinig ng salitang ito ay makaramdam ng lakas, motibasyon at mahikayat na mamuhay ng mas malapit sa iyo. At ngayon, Panginoon, ipinadala ko ang bawat isa na nananalangin kasama ko upang mabuhay sa araw na ito sa iyong presensya. Naway maging liwanag sila kung saan may kadiliman, isang tinig ng pag-asa kung saan may kawalan ng pag-asa, isang instrumento ng pag-ibig kung saan mayroong poot. Naway maging araw ito ng pagsaksi sa mga himala, ng karanasan sa mga sagot, ng makitang bukas ang mga pinto, ng tunay na pakiramdam ng iyong pangangalaga. Ako ay nagdarasal at nagpapasalamat sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.